Grabe ano, pagkalaki pala ng multipurpose building na ito, itinayo sa mismong Banggeta dito sa Dagupan Street. Ito pa, sa kabila, ayan oh, kitang-kita natin. Tapos ito pa, parang may nakita pa tayong kusina dito. Ay grabe naman dito sa Dagupan Street. Uy, meron pa dito. Ay grabe naman. Ano kaya itong mga obstruction na ito dito sa bangketa at kalsada? Ito pa, meron pa. Ay grabe naman. Ito pa oh, mga batang Maynila oh. Ayan oh. Nasa mismong bangketa talaga ano po. May mga sinampay pa. Tapos ito naman yung bagong gawa lang na hindi na siguro na ituloy. Ito, meron pa pala dito. Ayan oh. Grabe, may mga tindahan pa na mga ito pa, meron pa. Ay, grabe pala dito sa Dagupan Street, no? Dito lang ata maluwag sa may bandang dulo eh. Ayan no. Good day mga kababayan ko, mga batang Maynila. Ngayon po ay babaybayin natin itong kahabaan ng Dagupan Street. Kasi marami nagko-comment sa atin. Isa daw talaga sa pinaka maraming obstruction dito itong kahabaan ng Dagupan Street. Before, inayos na rin ito ni Yorme nung pagkaupo-upo niya lang nung nakaraang unang term niya, no, dito sa Maynila way back 2019 hanggang 2022. Isa sa mga nilinis niya rin ay itong kahabaan ng Dagupan Street. Ngayon, mapapansin po ninyo, halos nagbabalikan na naman sila. Maraming nagko-comment sa atin, sobra daw ang obstruction dito, to the point na talagang nagkukos ng traffic, no? Mga bangketa, yung iba nasa kalsada na. Kaya naman daanan natin, titingnan natin kung totoo nga ba, no? Yung mga marami yung nagko-comment sa atin na mga taga rito rin, madalas yung dumadaan dito, mga papunta ng trabaho, pauwi galing trabaho, dito yung talagang main na daanan nila. Kung mapapansin ho ninyo, marami naman ho talaga. Nandyan yung jeep, mga tricycle, mga tuk-tuk, yan, mga kung ano-anong nakabalandra sa kalsada, mga sasakyan na kung makapag-park parang kanila, mga yan, oh, kita nyo naman, di ba? Pansin nyo naman, yung mga bangketa halos wala na ho talaga. Hindi na talaga napapakinabangan ng mga tao. Kaya kung yung mapansin, yung iba naglalakad na rin sa mismong kalsada. Ayan. So ito, paglagpas, ito lang pala, no, Tutuban Center na pala ito, mga kababayan ko. So bibihira din lang tayo makapunta rito. Kaya naman pinagbigyan natin yung mga nagko-comment sa atin na isa raw talaga sa pinakang maraming obstruction ay itong Dagupan Street. Sobrang busy din po ng kalsada na ito, no, kasi nga marami ang mga dumadaan dito. Ayan. So kitang-kita nyo naman, kahit saan kabilaan, makikita ninyo mga naglalakihan truck, mga kung ano-ano, meron pa nga dito mga barangay hall, no, may mga nagtitinda na. Yung mismong bangketa talagang sisikip at mawawala ng madadaanan ng mga tao at nakikipagsabayan na yung iba sa mga sasakyan dahil sa kalsada na sila dumadaan. Ang video naman na to para ma-aware po ang lahat, no. Dito, hindi lang naman dito sa Maynila, sa buong Pilipinas, na bawal ho talagang lagyan ng obstruction ang bangketa at ang kalsada. Dahil nga yan ay para sa taong bayan. Kasi yung iba naman hindi naman wala naman sasakyan. Talagang iba naglalakad, yun. Pansinin niyo, di ba? Mga nasa kalsada na. Pansinin nyo yung bangketa sa kanan natin, makikita nyo yan, may kusina pa nga tayo nakita yan. So mga barangay hall, yan, makikita po ninyo talaga. Sabi ko nga, ang video na to hindi para siraan ang isang lugar, hindi para siraan ang isang establishmento or ang mga karamihan na nakikita natin ngayon, mga barangay hall, no, or siraan o walang ang video na to hindi para siraan ang sinumang individual dito, kundi ito po ay para maging aware ang lahat, no, na bawal talaga ang pagtatayo ng mga kung ano-ano obstruction sa bangketa. Kita nyo dito ang gulo-gulo, di ba? Ang pangitingnan kung sa totoo lamang po, mga kababayan ko, mga batang Maynila. Kaya napupulaan ang Maynila na dugyot, marumi dahil nga sa mga ito,
sa mga obstruction nakikita natin na hindi naman talaga dapat doon nakalagay. Kaya yan, ito naman, ito yung isa sa mga barangay hall na or multipurpose building na itinayo nitong nakaraang taon, at ngayon ay napakalaki nito, no, dito sa mismong bangketa. Although kung inyong mapapansin, meron naman siyang daanan sa ilalim ng mga tao, may daanan naman ng mga halimbawa yung mga maglalakad. So meron namang naglagay sila ng space dun sa ilalim. Yun nga lang, sa bangketa pa rin itinayo ko, no? Kaya kayo mga kabayan, ano po ang inyong komento rito? Ano yung inyong saloobin nga sa mga sa mga nakikita ninyo? Although ito talagang Maynila ay napakasikip, itong Metro Manila, lalong-lalo na itong Maynila, sobrang daming populasyon, sobrang daming establishmento, napakaraming sasakyan. Kaya talagang yung iba, kaya given na rin na makikita nyo kahit saan lang nagtatayo yung iba, no? Kahit nga yan, makikita nyo bangketa talaga, nasasakupan na nila dahil nga sa sobrang dami ng tao, ng populasyon. Yun nga, sabi nga kung ang namumuno sa isang lugar ganun din, or nilalabag, ganun din ang gagawin ng mga nasasakupan niya. Kaya marami tayo nakikita, kasi nga hindi lang mga barangay hall, kundi mga bahay na rin, no? Yung iba bahay halos nasa bangketa na rin, sinakop na bangketa, kalsada, mga business, mga buildings, no, kung ano-ano, mga naging tindahan na. Ito, pansinin niyo dito sa part na to. Ayan, ayan, kita niyo naman, di ba? Halos nasa bangketa na talaga. Dito lang sa part na to, medyo tayo nakakita ng medyo maluwag-luwag na area dito sa part na to. Ayan. So yun po yung nakita natin. So I think tama nga naman yung mga nagko-comment sa atin na mga taga rito rin, no? Kasi nga sobrang daw talaga, sobrang sikip na nga daw po ng mga kalsada rito sa Dagupan Street. Ayan. So alam ko talaga nilinis na to noong time ni Yorme pa, noong 2022 nilinis to, isinaayos. Yun nga lang, dahil nga yung sumunod na umpo or nanungkulan parang pinagbibigyan ulit, no? Kaya pansinin nyo ay nitong nakalipas sa 3 taon, parang bumalik na naman ang Maynila sa dati. Kaya ngayong si Mayor Isko na ang nakaupo ay ito, at aayusin niya ulit itong Maynila. Ang dahilan din kung bakit nga ginagawa to, para maging maluwag ang kalsada. In case of an emergency, katulad nga ng mga kabi-kabila ang nangyayaring sunog ngayon, mas mabilis na makakaresponde ang mga emergency vehicle, ang mga rescuer, dahil maluwag ang dadaanan, mapa-iskinita man yan, mapakalye man yan, mapa-highway man yan, mabilis na makakaresponde yung mga magre-rescue, katulad ng ambulansya at ng pumbero. So yun, sana ayusin natin ang Maynila, tulungan natin si Mayor Isko. Panahon naman na bigyan natin ng kahalagahan ang Maynila, hindi lang basta-basta natin to ginagamit, no? Ang Maynila, dahil dahil dito tayo nagtatrabaho, tulungan din natin na maging maayos ang Maynila. It's time na maging disiplinado na tayo para maging mas maayos pa muli ang Maynila, na iba ang na hindi na ito katatakutan katulad ng mga nababalita natin, no, na mga napapakinggan natin sa ibang tao na marumi, dugyot, no? Kaya yun lang po na mga kabayan. Kayo po, anong inyong suggestion, anong inyong hinaing sa mga nakita ninyo ngayon dito sa kahabaan ng Dagupan Street? Mukhang totoo talaga yung sinasabi ng mga nagko-comment sa atin na sobrang daming mga obstruction po dito sa part na to, kabilaan, no? Kung nyo makikita ay parang ano nga to, no, halos 4 lane, no? Kada linya is 2 lane, no? 2-way itong kalyeng ito, tapos 4 na kalsada pa na inahati sa 4. Yun nga lang, minsan ang nagagamit yung gitna na lamang, kasi nga yung dalawang part nagiging parkingan. So ganito siya kalapat kung inyo makikita, no? Sana ganito, maluwag, malinis, may maayos sa mga markings,
Yan. Pero yung sa ibang part talagang makikita natin wala talaga, no. Yun lang po at maraming salamat mga kabayan, mga batang Maynila. God bless po sa ating lahat.